Magandang oras po sa inyong lahat, mga giliw na tagapakinig at tagapagsubaybay ng ating pong programang The Lands of the Bible series. Mga kapatid, welcome po kayo sa panibago po nating araw na ating pong pagsasama-samahan at kayo po ay akin dadalhin muli sa panibagong lugar dito po sa gitnang Israel. So sa ating pasimula mga kapatid, kayo po ay ninyahan ko na tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin sa ating pasimula. So welcome po kayo mga kapatid. Ama naming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pang ito kami po ay lumalapit sa iyo at nagpasalamat sa lahat ng iyong kabutihang pinagkaloob sa amin na sa oras pong ito, Panginoon, hihingi namin ang iyong patnubay at pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig at upang malaman namin ang kwento ng iyong banal na lupain. Panginoon, patnubayan mo ang iyong gagamiting lingkod at nawa makatulong ito sa pagtuturo namin ng iyong mga banal na salita. Gabayan mo po kami ng iyong banal na espiritu at ang salita mo lamang ang siyang mahayag sa oras na ito at ang kapurihan lamang, Panginoon, ang sa iyo lamang, Panginoon, namin ito iaalay. So ang lahat ng ito dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, amen. So mga kapatid, welcome muli sa ating pagbabalik. So ako po ay tutungo na sa ating pong materyales at ihahanda na natin ang ating paksa sa oras na ito. So mga kapatid, welcome sa ating pagbabalik. So kayo po idadaling ko sa atin pong panibagong lugar na may kinalalaman din ito sa limang syudad o cities ng mga Philistines. So noong una ay ating tinalakay ng mga nakaraang mga palatuntunan natin ay ang Ashkelon, ang Ashdod, no, at ang Ekron ay ating pinag-aralan nung pong nakaraang Miyerkules. At ngayon po mga kapatid ay pupunta tayo sa Gat, no? Yan, ito po nakikita ninyo Gat. Ito po kapag ka nababanggit natin ang pangalang Gat, ito may kinalaman kay Gulayat, no? So narito ang ilan sa mga makikita natin na may mga aros, ito yung lugar kung saan ang Ark of the Covenant ay nakuha ng mga Philistines. So nung ito'y galing sa Shiloh at dinala ng mga Israelita at ito'y napunta sa Apek at doon sila nakipaglaban sa mga Philistines. So nakuha ng mga Philistines ang Ark of the Covenant at ito ay dinala sa Ekron, sa Asdod, sa Askelon, sa Gat at nang ito nga ay pinagpasapasahan ng mga Philistines ay talaga namang pinagkalooban sila ng Diyos ng bukol na salot at na pinahirapan sila ng Diyos dahil sa kanilang paglapastangan sa Ark of the Covenant na banal, no, na pag-aari ng Diyos. Kaya naman ay natakot sila na sila ay maparusahan pa ng Diyos. Kaya ito ay pinabalik nila. Kaya nanggaling dito sa Gat ay ito ay kanilang isinauli at binalik nila sa Ekron at from Ekron ay binalik ito sa Beth Shemesh at ito ay kinuha ni King David pabalik ng Jerusalem, no, ng Jebus. So mga kapatid, ito but titignan natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa lugar ng Gat, no. Ang tawag sa panahon natin ngayon yan ay Kiryat Gat, no. Yan ang modern name ng Gat, no. Isang lugar na mamaya papakita ko sa inyo ang mga larawan at mga video na aking kinunan upang magkaroon tayo ng idea, no? So, fortunately, ay nakakuha ko ng mga larawan dito sa GAT at ganun din ng konting video at ganun din sa Asdod, no? At ganun din sa Ashkelon, no? Tayo nakakuha ng mga larawan diyan. At ganun din, titingnan natin kung ano ba ang kahalagahan ng GAT sa banal na kasulatan. So, ang GAT, kasama ito nga binanggit natin na ito ay limang syudad na pinanirahan ng mga Philistines na ito ay nagmula sa lahi ng mga Egyptians, no? Kung tawagin nila ay mga Casulites, no? So diyan ang galing ang lahi ng mga Philistines. So sa panahon natin ngayon, excuse me, ay wag nating ipagkakamali na itong mga Palestinians ay hindi nanggaling sa mga Philistines. So, wag nating isipin yan na ang mga Palestinians sa panahon natin ngayon ay nanggaling sa lahi ng mga Philistines. Hindi po totoo yan, no? Sapagkat ang mga Philistines ay nawala, no? Sila ay winipe out ng Roman Empire noong panahong iyon at sila ay nangawala. At sa panahon ni King David, sila ay ginapi ni King David at talagang halos mawala ang mga Philistines nung time ni David, no?
Kaya ang modern Palestinian sa panahon natin ngayon, yaan na yung mga tao na pinalitan noong ito ay gawin ni Hadrian, napalitan ang pangalan ng Judea na Alia Capitolina Palestina dahil sa nagrevolt sila sa katauhan nila. Maraming mga nagrebelde, no, sa panahon ni Hadrian, no, si Barcoba kung di nagkakamali. So dahil doon sa ginawa ni Barcoba ay talaga namang hindi na sila pinapayagan na manirahan sa Jerusalem at sa buong Judea. Kaya ang ginawa ni Hadrian ay pinalitan niya ng pangalan ang Jerusalem o at ang buong Judea. Kaya mula noon ang tawag dito sa ah, buong Israel ay tinatawag na Palestina. Okay, na Palestine. Panahon ng mga Turkish ah, Empire, Ottoman ay Palestina ang tawag diyan sa lugar na iyan. At ganun panahon din ng mga British ay Palestine ang tawag sa lugar na ito na sakop ng um, ng maraming maraming mga bansa ang sinasakop niyan. Yung pag sinabing Palestine, nandiyan na ang natawag na Lebanon, Israel, Jordan, Syria. Yan ay maging ang malapit na Iraq ay tsaka Iran ay yan ay sumasakop sa tinatawag na Palestine, no? Kaya walang boundary ang pangalang Palestine noong panahon ng pananakop ng mga Ottoman, no, dito sa gitnang silangan. At ganun din nung dumating ang mga British ay pinaghati-hati nila, no, at nagkaroon ng independent states ang Israel, ang Lebanon, ang Syria, ang Iran, ang Iraq, no, Jordan, Egypt, noong umalis na ang mga British dito sa tinatawag na Levant o itong gitnang silangan. So ngayon, hanggat nung panahon ng Lumang Tipan, ito ay hindi sakop ng bansang Israel. Yung limang lugar na ito ay siyang mga city na pinaninirahan ng mga Philistines. Sila ay nanggaling sa Egypt at sila ay nagpunta dito sa lupang pangako at sila ay kinukonsider na mga Canaanites, no? So, ang Gat ay isa lamang sa limang pangunahing lungsod na pag-aari ng mga Pilisteo bago sila nasakop ng Israel. No, binanggit yan sa aklat ni Joshua at saka ng unang Samuel. Ang salitang Gat ay nangangahulugan, no, na sa wikang Hebreo na pisaan ng alak. Sabihin diyan ginagawa ang mga inuming nakalalasing na alak at ganun din ang ordinaryong alak na iniinom nila. Kaya yaan ang ibig sabihin ng salitang gat, no? Pisaan ng alak. Bagamat hindi tiyak ng mga scholar ang eksaktong lokasyon nito, ang gat ay matatagpuan sa isang lugar na sa hangganan sa pagitan ng Juda at Philistia, no, na binanggit sa unang Samuel 21:10 at saka First Chronicles 18:1. So ang Philistines territory ay nasa mandate ng tribe ni Judah, no? Sila dapat ang mag-conquer niyan kasi katabi ng tribe of Judah ang Philistines territory. So, yaman nga lamang nung mga panahon na iyan ay hindi pa nila nalulupig itong mga limang syudad ng mga Philistines. So, ang Anakim ay ito isang lahi ng mga higante na natira sa naunang populasyon ng Kanaan ay nanirahan sa Gat, no? Pagkatapos silang palayasin ni Joshua sa lupang pangako sa kanyang aklat 11:22. Maaaring si Gulayat ay nanggaling dito sa Anakim na lahi ng mga higante. Ang Gat ay pangunahing kilala bilang tahanan ng higanting si Gulayat na pinatay ng isang hindi malamang bayani na ngangalang David. Hindi pa ganong nakikilala si David ito. Unang binanggit ang kanyang pangalan nung siya ay nag-volunteer na lalabanan niya si Gulayat na may taas na 9 feet, no? At talaga namang napakataas niyan. No, mahigit pa diyan, no? Sabihin nating 7, 8, 9, mataas 'yan, no? First Samuel 17:4. So na maglaon sa kanyang buhay, pinamunuan ni David ang isang seri ng mga labanan laban sa mga Pilisteo dahil siya ay pinatnubayan ng Diyos na mapatay si Gulayat. Kaya naman pinagkatiwalaan siya ni Haring Saul
para pamunuan ang hukbo ng Israel laban sa mga Philistines. So simula noon ay naging tanyag si Haring David. No, David pa lamang, hindi pa siya nagiging hari noon, ay dinedevelop pa lamang ni ni David ang kanyang record para kung dumating na yung time na si Haring Saul ay papanaw na sa labanan, ay automatic na siya ay magiging hari ng Israel dahil siya ay pinahiran ni Propeta Samuel na susunod na hari ng Israel. So, yan ang ilan sa mga impormasyon na makikita natin sa banal na kasulatan na sa mga labanang ito ay merong isang apat na higante na naninirahan sa Gat ang napatay no sa mga digmaan na ito ni David. 2 Samuel 21:22 no, kabilang ang isang inilarawan bilang isang lalaking may malaking tangkad na talagang mataas na may 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa no, 24 ang bilang at siya rin ay nagmula sa mga higante no. 2 Samuel 21:20. So yan ang ilan sa mga makikita natin na kahalagahan ng GAT sa Biblia, no? Talagang binanggit, may nangyaring mga accounts diyan sa salaysay ng Biblia, no? Nang matalo na ng mga Filisteo ang mga Israelita noong panahon ni Eli, ay nakuha nila ang kabanantipan at dinala ito pabalik sa Asdod at inilagay sa kanilang paganong templo sa tabi ng kanilang imahe na si Dagon. Kalahating isda, kalahating tao, no? Yung pinakabewang pataas ay isda at yung bewang pababa ay tao, no? Ganyan ang paglalarawan sa imahe ni Dagon. Matapos sirain ng Diyos ang imahe ni Dagon ay pinahirapan ng mga tao ng Asdod ng mga salot na bukol at ipinadala nila ang kaban ng tipan sa Gat, dito nga sa ating pinag-uusapan ngayon. Ngunit hindi nagtagal ay sumunod ang kaguluhan. No? Itong winika sa unang Samuel 5:9 nang sabi, pagkatapos nilang ilipat ito no, sa Gat, ang kamay ng Panginoon ay laban sa lungsod na iyon ng Gat. Inihagis ito sa isang malaking pagkataranta. No? Nataranta sila dahil nasa kanila mga kamay ang kabanantipan ng Diyos. Kanyang pinahirapan ng mga tao ng lungsod ng Gat, kapwa bata at matanda sa pagsiklab ng mga bukol. No? Sinundan sila ng salot ng bukol na ito. Hiniling ng mga tao ng Gat na ilipat muli ang arka. Sa kalaunan, ipinadala ng mga tao ng Filistia ang arka pabalik sa Israel. No? Talagang hindi para sa kanila yan. No? Sapagkat hindi sila naniniwala sa Diyos ng Israel. Makalipas ang mga taon, ang Gat ay naging kanlungan para kay David at pati ng kanyang mga kasama nang tumakas siya mula kay Haring Saul na nagsisikap na patayin siya dahil si Haring Saul ay sinasapian ng masamang espiritu. Natatandaan ninyo ang kwento kapag si Haring Saul ay dumarating yung kanyang mental illness, no? At ang masamang espiritu no, ito binigay ng Diyos para guluhin tong si Haring Saul eh. Pinahintulutan ng Diyos, nagguluhin ng masamang espiritu itong si Haring Saul. Pinahintulutan na, huwag niyong kakalimutan mga kapatid, na hindi pinahintulutan ng Diyos na mangyari iyan kay Haring Saul. Hindi nanggaling sa Diyos ang masamang espiritu, kung hindi pinahintulutan ng Diyos, nagguluhin ng masamang espiritu si Haring Saul. No? Si Haring Akis ng Gat ay nag-ingat o tinanggap ni Haring Akis ng Gat nung panahon ni David siya dahil nga mayroong problema si David at kay Haring Saul at nang marinig niya ang tungkol sa kanyang mga nagawa sa labanan, no? Sa takot sa kanyang buhay, si David ay nagkunwaring baliw upang siya ay paalisin ng Haring Pilisteo. So dahil kung hindi niya gagawin yan, ay baka patayin siya ni Haring Akis ng Gat dahil matino ang isip ni Haring David. Kaya nagkunwari siya na siya isang baliw, no? So, unang Samuel 21:12-13 ang kwento niyan. Ngayon, nang maglaon, pagkatapos ng higit pang mga paghaharap kay Haring Saul, si David na ay muling tumakas sa Gat at nagsabi, no, isang mga araw na ito ay mawawasak ako, ang sabi ni David, no? Mahuhuli ako, ang sabi niya, sa pamamagitan ng kamay ni Saul. Ang pinakamabuting bagay na magagawa ko ay ang pagtakas sa lupain ng mga Pilisteo. Yan lang ang nakikita niyang paraan para hindi siya mahuli ni Haring Saul. Kung magkagayo ititigil ni Saul ang paghahanap sa akin saan man sa Israel, no? At ako ay madudulas mula sa kanyang kamay. Ibig sabihin, mahuhuli siya, no? Kaya wala na siyang choice kundi pumasok sa teritoryo ng mga Pilisteo. Binanggit yan sa unang Samuel 27:1.
Si David at ang 600 lalaki na kasama niya, na tapat sa kanya at ang kanyang mga pamilya ay pumunta sa Gat at nanirahan doon at tumigil si Saul sa paghabol sa kanya dahil teritoryo na ng kaaway yon kaya hindi na siya sinundan ni Haring Saul. Pagkatapos ay hiniling ni David sa hari ng Gat na magtalaga sa kanya ng isang bayan sa halip na manirahan sa maharlikang lungsod ng Gat. No? Hindi pwedeng ayaw ni David na makasama sila doon sa mismong kabisera ng Gat. So binigay ng hari kay David ang bayan ng Siklag, no? Na naging tahanan niya sa loob ng halos 1 taon at kalahati habang nilusob niya ang ibang mga teritoryo ng Kanaan. So pinangunahan ni David ang hari na maniwala sa kanya na sinalakay niya ang mga Israelita. At sa gayon ay pinatibay ang tiwala ng hari, no? Ano lang 'yan? At taktika lang ni David 'yan para makapanatili siya sa Gat, no? Unang Samuel 27:8 hanggang 12. Kasi kung di niya gagawin 'yan, pagsususpetsahan siya ng hari ng Pilisteo ng Gat at baka siya ay patayin, no? Kaya ginawa niya 'yan. Ang Gat ay kapansin-pansin din sa pagiging tahanan ng isang pangkat ng mga Giteo na tapat kay David sa huling bahagi ng kanyang buhay. No, kahit ng mga Philistines 'yan, ay meron pa ring mga tapat na sundalo sa puwersa ni David, ni Haring David, no? Mga Giteo kung tawagin. Mga Philistine sila pero Giteo. Galing sa isang pangkat o sabihin nating ethnic group ng mga Philistines na hindi katulad ng pag-iisip ng mga regular na mga Philistines. Kaya itong mga Giteo ay naging tapat kay Haring David, no? So ang mga sundalo ni Haring David ay mga best niya, yung 30 best soldiers niya ay iba't ibang mga bansa din ang pinanggalingan. Katulad nga itong asawa ni Bathsheba, no? Ay yan nanggaling pa, yun ay isang Hittite, no? Kaya iba-ibang mga pinanggalingan nila, no? Na si Uriah kung tawagin, di ba? So kaya kahit na iba-iba ang kanilang mga pinanggalingan, ang pinag-uusapan diyan ay yung tinatawag na tapat ka, no? Kahit na ano pa ang background mo. Pag loyal ka, ay hindi na tinitignan yon, no? Kung saan ka manggaling. Kaya tayo mga Pilipino ay tanyag tayo sa buong mundo bilang mga loyal na mga tao. Kahit nasaan tayong panig ng daigdig, sa Middle East man, sa Europe, dito sa North America, South America, sa Asia, no? Kapag tayo ay nakipagtrabaho sa mga employer natin, tayo ay tapat, loyal tayo, no? At hindi sila nagdadalawang salita na tayo ay kanilang kunin para maging empleyado nila, no? Sapagkat tayo tapat sa kanila. Yan ang kagandahan kapag tayo ay tapat, loyal tayo sa ating mga pinagkatrabahuan. So ito pa yung kahalagahan ng GAT sa banal na kasulatan. Na ito ay may kaugnayan kay David nang makikita sa kanya mga salita, no? Sinabi niya, no? Na sa 2 Samuel 1:20 na sabi niya, matapos malaman ni David na si Haring Saul at ang kanyang anak na si Jonathan ay napatay sa labanan, no? Doon sa may Mount Gilboa na malapit sa sa Bethshan, no? Na akin napuntahan din noong 2018. Sinabi niya, sumigaw siya, sabi niya, excuse me, huwag mo sabihin sagat, ang sabi ni Haring David, dahil ayaw niyang pagdiwang ng mga Filisteo ang trahedyang ito. Sa kabila ng karahasan ni Saul laban kay David, ginagalang pa rin ni David si Haring Saul bilang itinalaga ng Diyos na hari ng Israel, no? Makikita natin yan sa unang Samuel 24:5 hanggang 7 at kabanatang 26 at talatang 8 hanggang 11. Sumigaw muli si David, ang sabi niya, mga anak na babae ng Israel, no, iyakan ninyo si Saul, ang sabi niya, na binihisan kayo ng pula at magagandang palamuti na pinalimutian ng inyong mga kasuotan ng mga palamuting ginto, ang wika niya. No, 2 Samuel 1:24. Nagdalamahati din sa David para sa anak ni Saul na si Jonathan, na kanyang matalik na kaibigan. Ako'y nagdadalamhati para sa iyo, Jonathan, na aking kapatid, ang wika niya. Ikaw ay tunay na mahal sa akin, no? Sapagkat marami ng mga pagkakataon na hindi ipinagkanulo ni Jonathan si David sa kanyang amang si Saul, na mga time na huhulihin na si David ay ipinagtanggol pa rin ni Jonathan si David at hindi niya pinagkanulo para mahuli, no? Excuse me. 2 Samuel 1:26. So diyan na makikita natin ang relasyon ng magkaibang mundo, no?
na magkaibigang matalik kahit na alam ni Jonathan na siya ang papalit na magiging hari pagkamatay ni Saul pero hindi niya tinignan yung trono na yon. Kung hindi alam niya na si David ay magiging hari ng Israel. Alam niya yan. Kaya nag-giveaway siya. No? Kaya naman sa lahat ng mga laban ni Jonathan maliban dito sa digmaan niya kasama ang kanyang mga kapatid at si Haring Saul sa mga Philistines ay talagang yun na ang pinaka-end ng buhay ni Jonathan. Pero in general, napakahusay na sundalo itong si Jonathan. Minsan lumalakad mag-isa yan kasama yung kanyang mga piling tauhan at marami silang mga napapatay ng mga Philistines. Kanyang katapang si Jonathan, no? Ang pagkamatay nila sa ulat Jonathan ay hindi sandali para sa pagdiriwang, no, kundi para sa kalungkutan. No? Ipinagluksa ni David ang pagkamatay ni Jonathan at saka ni Haring Saul. Ganun kataas ang pagrespeto at ang pagmamahal ni Saul o ni David kay Saul at ganun din kay Jonathan. Kasi nga, binigyan ng asawa ni Haring Saul si Milka na anak ni Saul si kay David para maging asawa niya. Kaya lamang hindi sila nagkaanak, no? Dahil doon sa pag-criticize ni Milka kay David nung kinuha niya ang Ark of the Covenant from Beth-Shemesh papasok ng Jerusalem, ang ginawa ni David ay parang nakahubad siya at sumasayaw at kumakanta na nagagalak habang pumapasok ang Ark of the Covenant. Kaya ay kinikriticize ni Milka itong si David at yung naging epekto niya na hindi sila nagkaanak, no? Kaya walang anak si David kay Milka, no? Ang mga salita ni David na huwag sabihin sa Gat, no? 2 Samuel 1:20 ay nagpapakita ng kanyang pagkanais na magbigay ng karangalan, hindi ng kahihiyan sa Panginoon at sa kanyang mga tao, ang mga Israelita. Dapat isa puso ito ng mga Kristiyano at siguraduhin lagi nilang hinahangad na luwalhatiin ang Panginoon sa lahat ng panahon ng ating buhay. 1 Corinthians 10:31 na sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto, no? Dapat kung ano man ang mangyari sa atin, masama man mabuti, ay dapat luwalhatiin natin ang Panginoon at magmubuon tayo, no? Yan ang winika ni Pablo sa mga taga-Korinto. Bagamat ang Gat ay napatunayang isang ligtas na kanlungan para kay David sa panahon ng pangangailangan niya. Ito ay sa huli ay teritoryo ng kaaway. No? Ang Gat ay ang idolatry nito ay kumakatawan sa lahat ng contratetical sa bansang Israel na kung paanong inilahad ng Biblia ang sistema ng mundong ito bilang lahat ng salungat sa kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan. No? Binanggit ni John sa kanyang unang aklat, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Kinakailangan tayong mamuhay sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan, no? At hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit na tayo ay nasa teritoryo ng kaaway na ninirahan, no? Hindi tayo pababayaan. Katulad yan na nangyari kay Lot, no? Doon sa Sodom at Gomorrah, no? Hindi pinabayaan ng Diyos si Lot doon at ni-rescue ng dalawang anghel ang lahi ni Lot para makaalis sila doon at wawasakin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Ganun kabuti ang Diyos kahit na ang lupa o ang lugar na masama ay meron pa ring mga taong matuwid, no? Yan ang hindi wag nating kalilimutan. Ang lupa ang ating tahanan sa ngayon, ngunit tinawag tayong mamuhay sa mundong ito bilang mga naninirahan, no? Mga dwellers at mga embahador, no? Mga representative ng Diyos dito sa lupa. Hindi tayo dapat nakikibahagi sa kasamaan ng mundong ito, ngunit naunawaan na ang ating tunay na pagkamamayan ay nasa langit, no? Tayo ay citizens of heaven. Pilipos 3:20, no? Yan ang wag nating kalilimutan, no? Tayo ay mamamayan ng langit. Sa lahat ng oras ay inaanyayahan natin ang iba, yung mga naliligaw na mga tao na sumama sa atin patungo sa langit sa magitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Yan ay po yung mga katotohanan na dapat marinig ng lahat ng mga tao. Pagkat binanggit sa Ebanghelyo ni Mateo 28:19 hanggang 20, Ikalawang Korinto 5:16 hanggang 21. Binanggit din ni Apostol Pedro sa kanyang unang aklat 3:14-17. At ganun din sa Ebanghelyo ni Juan 3:16 hanggang 18. So yan mga kapatid, ang mga ilan sa mga impormasyon na makikita natin dito sa sagat, no? Ngayon, bago ko bago ko po ipakita sa inyo
Ang mga larawan na ito at yung video na aking kinuna ito, medyo marami-rami ng konti ito eh. Ipapakita ko sa inyo yung bato, no, na mga nakuha ko dito sa mga lugar na ito. Yaman nga lang, hindi ako nakakuha ng bato sa Ekron. Nakakuha lang ako ng tatlong bato, mga bato sa tatlong syudad na ito. Hindi ako nakarating ng Gasa kapag wasak ang Gasa sa panahon natin ngayon. Ang Ekron hindi ko napuntahan sapagkat hindi kasama sa aking itinerary sapagkat walang bus na pumupunta doon. No, ang napuntahan ko lamang ay ang Gat, ang Asdod at ang Askelon, no? So nung ako nagpunta sa Gat noong May 20, no? So papakita ko sa inyo at kung ano yung mga nakuha kong mga bato bago ko ipakita sa inyo ang mga larawan na ito, no? So ito yung tatlong bato na nilagay ko sa plastic wrap, no? Ito yung nakuha ko sa Roman Amphitheater, no? Yan, makikita natin, no? So, sana makita nyo ng maayos. Kung mahahawakan ninyo ito ay talaga namang may parang pulbos, no? Pulbos. Yan, medyo ito malaking tipak na bato ito eh, no? So, yan. So, ito yung nakuha ko sa Roman Amphitheater sa GAT, no? At ito ay hiwalay doon sa mismong um, park na malaki, no? Talagang sobrang 2 oras ako naglakad doon bago ko natapos, no? Ito naman yung pangalawang bato. Ayan, kita nyo, oh. Para may volcanic material siya. Ayan. So, yan ang makikita ninyo. Pangalawa ito, malalaki. Malalaking mga tipak na bato, no? Ito yung sagat. Ito naman parang puro. Puro siya, oh. Purong bato siya, no? So, yan ang original na mga bato doon sa Roman Amphitheater. Sabihin na natin, pag sinabing Roman Amphitheater, ay panahon pa ito ng mga Romano, no? So yan, no? Ito namang pangalawang grupo ng mga bato sa Askelon ko naman ito nakuha. Noong May 15, no? Araw ng Webes, no? Ito yung unang bato na galing sa Askelon, no? Kita ninyo, yan. Hmm? Siguro ito yung mga bato na pinanggalingan ng mga gusali nila nung araw, no? Na na-preserve. Mabuti nakakuha ko eh. Ito pangalawa, oh. Pangalawang bato, no? Na galing sa Askelon. Ito, yan. So yan mga kapatid, ano? Ito naman yung pangatlo. Ito naman puro, oh. Purong bato siya, kita ninyo. Oh, gusto kong malapitan para makita ninyo. Yan oh. Yan oh, puro siya oh. Purong bato. Kita nyo? Yan. 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 No, purong bato siya. Ito naman, kuha ko sa Asdod, itong buhangin. No? May 15, araw ng Webes. Pagkagaling ko ng um, Askelon ay nakita ko yung bus papuntang Asdod. Sabi ko, naku, mabuti na lang nakita ko yung bus na yun. Kung hindi, hindi ko masya mapupuntahan. Kaya sinamantala ko yung pagkakataon na yun. Kaya dalawang lugar ang napuntahan ko nung araw na yun, ng Webes, ng May 15. So itong buhangin ay kulay brown, no? Ito yung buhangin na ito ay nakaharap sa Mediterranean Sea, no? Kaya napakaganda, oh, kung titignan ninyo ay talagang purong buhangin talaga, walang halong lupa, no? Yan, no? So, talagang ibang klase ang buhangin nila. Ito naman ay sa Asdod, yung bato na kuha kong ito, ay ayan oh, kita nyo yung purong bato, oh, puro siya oh. Yan, kita nyo. Parang may volcanic material siya, yan oh, bato siya. Kulay kulay itim, no? Kulay itim siya. Ito naman ay ay mayroong parang halo ng mga shell, no? O yung mga siya, may mga halo na eh, no? Iba-ibang halo na. Parang naipon siya na naging bato, no? Na laman dagat, shellfish kung tawagin, no? Yung mga shell, maliliit na mga ng mga ng mga parang mga talaba, parang ganoon, ano? Maliliit lang, yan. So, ito naman ay purong bato naman na parang ganun din eh. Parang ding volcanic rock din eh. Ayan oh. Yan. Yan eh po eh, sa Asdod naman ito, sa Asdod. Yan, kita ninyo. Oh. Yan. So ito naman yung pang-apat, no? Ayan, no? Ito kakaiba rin eh. Parang volcanic din, stone din eh. Oh. Yan. Oh. So yan mga kapatid, no, nagkaroon tayo ng idea na may pakita ko sa inyo kahit na maganda kung mahahawakan ninyo, no? Para magkaroon kayo ng idea. So mga kapatid, no, pupuntahan natin
yung mga larawan na inihanda ko sa inyo para magkaroon tayo ng idea, no? Tignan natin. Okay. So, galing na pala tayo kanina rito. Okay. So, tignan natin. Right. So, hanapin natin yung aking... Oh, ito nga pala. So, mag-exit muna ako rito. Saan ba tayo mag-exit? Ayun. Okay. So, exit ko siya at papakita ko sa inyo itong mga larawan na ito. Ayan. So, mga kapatid, ito na yung... Um, nung ako ay nanggaling ah, dito sa Betchimes, ay ang sabi ko doon sa taxi driver, pumunta ako sa opisina nila, at ang sabi ko ay dalin mo ako sa malaking park, no? At hindi ko naman alam na ito palang malaking park na ito ay nasa lokasyon ng GAT, no? Hindi, basta binanggit ko na lamang yung salitang Bet Gubrin National Park. So, hindi niya sinabi kung ito ay GAT, no? Kiryat Gat. Basta tumawag ng taxi yung opisina at ako'y sinundo. Aba, akala ko malapit lang. Akala ko half an hour or 15 minutes lang. Pero inabot ako ng 1 oras. Ang tagal bago nakarating. So, noong makarating ako diyan, ay nagulat ako. Sabi ko, ba, hindi na pala ito sakop ng ng Betchimes. Kung hindi nasa gat na pala ako, nasa Kiryat-Gat. Kaya nung bumaba ako, doon sa babaan ng taxi, binaba niya ako sa harapan ng convenience store. So nakita ko itong national road na ito ay talaga namang malayo sa kabiasnan, no? Malayo sa city. Kasi ito yung lokasyon ng archaeological place na talagang pinangyarihan ng sinaunang panahon sa panahon ng Lumang Tipan, no? Yung tinatawag nilang kasi yung mga archaeological place na ito ay ginawa nila ng Israel ng national park, no? Para mapagkunan ng revenue. Kaya ito nakita ko, no? At ito yung sign, no, na nakita ko yung Betshemesh na aking pinanggalingan sa bandang kaliwa at yun namang Kiryat Gat ay nasa kanan, no? Kaya dito ang way niyan. At ganun din meron pangatlong sign yung Hebron, no, papunta sa Palestinian Authority. So, ngayon, pupunta tayo sa kanan, titigan natin yung mga nakita ko. Ito yung itatawag na Bet Gubrin National Park. Ito na yung pinaka-original na location ng mga lugar na ginagalawan ng mga tao sa Lumang Tipan. Maaaring ito ay ginagalawan ng mga Philistines noong panahon ng Lumang Tipan, no? Bet Gubrin ang pangalan. Ito naman nakikita natin, ito ay ang Roman Amphitheater. Yan ay, diyan ko kinuha itong mga batong ito na nakikita ito. Diyan ko kinuha yan sa loob ng Roman Amphitheater. No? Ito, mamaya papasyalan natin. Marami akong mga kinuha ng mga larawan at saka may video din akong kinuha diyan. So, titignan natin. So, ito yung kuha ko sa, doon nakaharap na ako sa Bet Gubrin National Park. Nakataligod ako sa Roman Amphitheater ng GAT. Ito na, naglalakad na ako papasok sa loob ng park, no? Yan. Ito na yung mga makikita nyo. May mga sign na mga deer, no? Yung mga endangered species diyan. Yan ay mga hayop diyan na Mamaya mapakita ko sa inyo na mayroong bumati sa akin na hayop no, sa video na ginawa ko. Yan, ngayon papasok na ako doon sa mismong bilihan ng ticket at ah, ito na pala, nakalagpas na pala ako, nakabili na ako ng ticket at ito'y nagsisimula na ako maglakad. 11:00 ako nagsimulang naglakad. Oh, medyo papainit na, no? At ako lang mag-isa nung ako'y naglakad, wala akong kasama. So, hindi naman ako natakot, pero nanalangin ako na ako'y gabayan ng Panginoon sa aking paglalakad kasi ako lang mag-isa. So, yan ang mga nakita ko. Ito yung video, pakinggan natin, na aking kinunan. Hello, magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatiran natin at mga kaibigan natin at mga kapatid. Kayo po ay aking welcome dito po sa Kiryat Gat. At ako po ay galing kanina sa Beth Shemesh.
Medyo At humihinto. hindi ko inaasahan na ako'y makakarating dito. At ako'y dinala ng taxi driver dito sa lugar na ito. So akala ko doon lang ako sa Betchimets mag-stay kanina. So okay na, nandito na rin ako. So narito po nagsisimula na ako sa ating walk tour. At ito po ay isang napakahalagang lugar dito po sa Israel na ito po ay dati sakop ng mga Pilistino. Ito po ay isa sa mga 5 na syudad ng mga Philistines noong mga panahon na ang mga Israelita ay nanirahan dito sa lupang pangako na Kanaan. Ito pong Kiryat Gat ay kung hindi po ninyo gaano naririnig, ay ito ang tahanan ni Gulayat. Ayun, meron ako nakitang mga diro sa daan. Ayan, yan, nakikita ko, sinalubong ako ng diro. Ayan, nagtatumak-tumak na, natago na. So ito po ang tahanan ni Gulayat dito sa Gat. At marami din po mga pangyayaring naganap dito sa panahon ni na Samson at sa mga panahon ng mga hukom ng Israel ay marami silang mga mga naging karanasan dito sa lugar na ito. So ito po ay napakalaking park. So gagawin ko makakaya ko na mapuntahan yung tinatawag na station destination upang makita lahat yung mga dapat kong mapuntahan. So ito yung palibot ng lugar. Mabuti naman po, hindi ganong mainit. So ako nagpapasalamat, hindi ganong mainit. Napakaganda ng weather ngayon. So yan mga kaibigan ng mga kapatid. So yan lamang ang aking may babahagi sa inyo for the meantime. At mamaya babalik ulit ako, kukunan ulit natin ang video ulit. Okay? So have a great day everyone. We'll see you again for my next video. Bye for now. Okay, tuloy natin yung mga larawan, ano? Yan, habang ako naglalakad, ito ang mga nakikita ko at kinukunanan ko ang mga larawan niya, no? Kita ninyo yung mga damo, medyo natutuyo na, no? Kasi spring ako na nagpunta dito eh, no? Kaya ang mga damo ay medyo from 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 yellow at kapag maganda na ang panahon at ito inaulanan na, ito magiging green na uli. So, yan. Ito panibagong video to. Hello mga kaibigan at mga kapatid, bumabalik muli ako dito po sa Kiryat Gat. Ito po ay napakagandang tanawin sa oras pong ito, no? Hindi ko po hinahayaan na Napuputol eh, mga kapatid, no? At mahina yung aking koneksyon. Kaya na ano siya, mawala sa waglit puputol. itong lugar na ito, no? So, nandito na po ako sa Bukana sa pasimula ng aking paglalakad. Dito po sa loob ng napakalaking park, National Park ng Kiryat Gat. So, pahinga muna ako kasi na medyo may kainitan ng konti. So, awa ng Diyos, hindi gaanong mainit katulad mga nakarang araw. At ang oras po lamang ngayon ay mag-alas 12 na po ng tanghali. So ako lang mag-isa, no? Nakikita ko walang gaanong tao naglalakad. So okay naman po. Sabi ni Gilat, yung babaeng nagbigay sa akin ng ticket, na safe naman maglakad dito, no? So yan, mga kaibigan at mga kapatid, napakaganda ng lugar. Ito yung pinaka pinakasimula ng pinaka-trail dito po, ano? So yan, mga kaibigan at mga kapatid, no? Bibigyan natin ng isang ikot para makita natin. So yan mga kaibigan ng mga kapatid, welcome kayo rito sa Kiryat Gat. Dito po sa lugar ng maraming pinangyayarihan sa banal na kasulatan. So yan mga kaibigan ng mga kapatid, nakikita natin, no? Napakaganda. Napakaganda ng background. No? Yan mga kaibigan. Napakataas ng level na to. No? Kaya tayo pinagpala ng Panginoon at makita natin ang lugar. So magpatuloy natin ang paglalakad at tayo akyat. Tingnan natin ang iba pang mga dapat nating puntahan. Okay, so I will see you again later and then I will continue my walk. Thank you. Okay mga kapatid, tutuloy natin. Ito na, pagkatapos ng video na iyon ay dumiretso na ako doon. Sinundan ko yung mga station destination, no? So habang ako naglalakad, ito, mga kinukunan ko ng mga larawan. Napakalawak niya, no? At ito na nga ay ito na yung mga arrows na
na mga direksyon ng paglalakad, no? Ito na, station number 3 na, no? Hindi ko nakunan yung 1 at saka 2. So ito na yung parang meeting place na nung ako nagpunta rito, may mga naabutan na ako na nauna sa akin, no? Dito sila nag-standby for the meantime. Mga kabataan, mga Israeli yan, ano? At wala ako na nakitang ibang lahi kundi mga Israeli lang. Yan ang makuha natin. Yung mga kabataan, para may mga field trip sila eh. Ito yung design ng bato ay Philistine design, no? Yung bato, no? Kita niyo yung Philistine design, no? Yan. So, yan ang makikita natin to parang parang kuweba na na kinunan ko. Ito Station 5 na, no? Medyo malayo-layo na rin to. Para nasa kaligitnaan na ito. Yan. Number 5. So nung ako nagpunta dito ay merong nasusunog na bahagi ng bundok, no? At nakunan ko ng oras na iyon. Hindi ko alam kung anong pinagmumulan ng sunog na iyon. Kaya medyo malayo naman sa lugar ko. Kaya ayan, no, medyo na siya, maraming usok yung bundok. So dire-diretso lang ako, no? Hindi ako sumasama doon sa grupo na aking inabutan. May sarili silang itinerary. Basta ako sinunod ko yung mga station ni na ko para makita ko yung mga palibot, no? So tahimik naman, safe naman, awa ng Diyos, no? Ito yung isa pang idea ng Philistine post na mga decoration. Ayan na, station number 6 na, mga kapatid, At nakita natin yung ibang mga destinasyon, no? So yan ay merong maaring mga yan, mga use yung mga lugar na iyan, no? Kaya lamang dahil sa ako ay walang tour guide, ay hindi ko malaman kung ano ang pinagtayuan doon, no? Maaring meron talaga yan. May mga use yang mga lugar na yan. So, may mga dumadaan ng mga sasakyan. Ayun, kitang-kita mo yung usok ko. Itong lugar na ito ay papunta to sa base na militar ng Israel, no? Pinakadulo niya. Kasi ah, nagbaka sakali akong dumiretso, pala ang pinakadulo niyan ay army base. Kaya marami na akong mga nakitang mga Israeli soldiers doon, kaya bumalik ako, no? Kaya safe kami dahil nasa loob ng base ng Israel ng IDF ang loob ng park na ito kaya kaya safe maglalakad. Kung ano man ang mangyari ay pwede mo silang tawagin, no? At tutulungan ka. So yan ang ilan sa mga makikita natin. Meron din binanggit ito na Sidonian Caves, At yan ito yung drinking water station, no? Ayan. So dito ako nagkamali eh. Sinundan ko itong itong arong ito para puntahan yung Bell Caves pero exit na pala yun, no? At ako'y nakapaglakad pa sa at ako'y naligaw dito. Kaya 30 minutes ako naglakad papunta doon, pabalik. So na makita ko may dumadaan na bus papunta ng Gatis Central Bus Station, bumalik na ako kasi malayo na, naligaw na ako. Kaya bumalik ako rito at hinanap po yung daan pabalik, Parang ito na yung pinakadulo na eh. So kailangan bumalik na. So ito yung daan na nakita ko nung ako'y naligaw at na talagang wala nang sign eh. Kasi yan ang isa sa mga palatandaan kapag wala nang sign. Ibig sabihin yan na wala ka na sa direksyon. Kailangan bumalik ka. Kapag meron kang mga nakikitang mga sign, ibig sabihin nandun ka pa rin, no? At susundan mo yung mga sign. So bumalik ako para makita ko yung mga sign na iyon. Kaya nung nakabalik ako, ay yun. Ayan, yung mga sign na ito, yan. So sinunod ko yung mga sign at ayun, nakabalik ako, no? At nakapunta ako sa Station 8. At ito na, tuloy-tuloy na ako nito hanggang sa marating ko na yung pinakadulo, no? Ayan. So kasi hindi ako sumasama sa grupo eh. Ako lang mag-isa. Kaya well, sa iba ay mahirap gawin 'yan, pero ako ay malakas ang loob ko pagdating sa ganito, no? Hindi ako natatakot, no? Pero sa iba 'yan, hindi nila gagawin 'yan kasi mayroong posibilidad na maligaw ka. Pero ako, awa ng Diyos, ay ako'y ginagabayan ng Panginoon kapag ako ay nagtutur na ganito ng sarili ko, no? Nilalakasan ko na lang ang loob ko. Kaya, kasi pag ikay naglakad diyan, hindi mo na alam kung saka lalabas niyan, no? So ang ginagawa ko, sinusundan ko lang yung instruction kung saan patungo. At
Pagka may instruction na dito ang daan, papunta doon sa exit, ayun ang aking pinupuntahan, no? Hindi ako nagbabaka sakali, kung maligaw ka, wala na. Hindi mo na alam ang pabalik, no? Maliligaw ka na kasi napakalaking lugar ito ng park. At pag wala ka na makitang sign, wala na. Kaya pag may nakita ka mga tao, ibig sabihin, nasa tamang landas ka, no? Yan. So, ito na yung daan pabalik na. Pabalik na doon sa entrance, no? So, yan, no? Napakaganda eh. Napaka-relax ang paglalakad. Kaya lamang, sumobra ako sa 2.5 oras na nung ako ay naglalakad, no? Kaya ito na, naabutan ko muli yung mga kabataan na naabutan ko dito at sila, hindi ko alam kung ito, sa Station 7, no? Parang yung 8 ata, pinakadulo na yun eh. Kaya ito, babalik na ako, nasa Station 7 na, pabalik na, no? So dito may mga bata nagpunta doon sa ata sa ilalim at meron daw natang makikita pa ng mga ilang pang mga information. So habang ako yung naglalakad pabalik, ayan, sa Station 7, then ito naman yung mga larawan na kinunan ko pabalik na, no? Ayan. So nilalagay sila ng mga bato kapag hindi nila pinapayagan na ano na daanan ng sasakyan kasi baka hindi safe pumunta. So yan na no, na malapit na ito na yung pinakamalapit na sa pasukan, no? Ayan. So ito na, no? Yan, no? Nasa na station number 1. Maaring ito dinaanan ko kanina, kaya lamang hindi ko siya nakunan ng larawan nung ako'y pumasok. Nakunan ko na kaagad yung station number 3, no? So ito na 1 na. Ibig sabihin, nandun na ako sa pinasukan ko kanina, no? Pinasimulan ng trail, no? Ito na, no? Ayun na. Um, medyo malayo yung station 1 hanggang doon sa may entrance, sa bilihan ng ticket, kay Gilat. So malayo, siguro mga nasa sabihin na nating 20 minutes o to 20 to 30 minutes ang lakad, no? Malayo, no? Kaya malayong lakarin. Kaya talagang matatagtag ka talaga kapag ikaw ay maraming lakarin talaga. Maglalakad ka talaga. At saka magdala ka ng tubig para hindi ka uhawin, ano? Ako naman ay naka-ready dito dahil ako naman sanay maglakad. Kaya ako ay walang problema sa paglalakad. So ito na yung pabalik na. Kanina, dinaanan ko ito. Ngayon ay pabalik na. No? Papunta na doon sa bilihan ng ticket. Okay? Ayan, ito na. Nandito na sa bilihan ng ticket na. No? Ayan, ito na yung pinakapasukan eh. Ayun, ito na yung station ng bilihan ng ticket papasok sa loob. Ayan. Yung babaeng Israeli na pangalan ay Gilat ay binigyan ako ng magandang instruction. At sabi niya sa akin, huwag ka matakot dahil safe naman sa loob at walang gagawa ng masama sa iyo dyan, sabi niya. So nagtiwala ako at ako sabi ko, sige, lalakad na ako para marami ako mapuntahan, ano? So pagkatapos nito ay tinuro niya sa akin na bumalik ka uli doon sa pinanggalingan mo kanina para pasukin mo yung Roman Amphitheater sa likod ng convenience store. Ayun na. So nung ako naglalakad na, ito na yung kanina kinunan ko ng larawan na papasok sa Bet Gubrin Maresa, yung pinakamalaking park dito sa Sagat, no? Ayan. So nakakuha tayo ng alaala diyan. So ngayon, bubalik na ako doon, no? Sa pinagabaan sa akin ng taxi. So ito yung convenience store, yung stop sign na dito ako binaba noong taxi, no? Sa likod niyan ay yung Roman Amphitheater. Nakita niyo yung sign, no? Yan. Ngayon, naglakad ako papunta doon, ito. Ito yung papunta sa park eh. Yung daan na yan. Ayan, ito yung National Road. Papunta ito sa Hebron itong araw na ito. At doon papunta naman ng Beth Shemesh, papunta doon. No? Yan. Yan. So, ito na, papunta na ako ito na yung pintuan ng Roman Amphitheater, itong City of the Freedmen kung tawagin nila, no? At makikita natin yung loob, no? Dadaling ko kayo sa loob ng Roman Amphitheater ng GAT, no? So, dumaan ako rito at ayun na, at ako'y nasa loob na at ito ang makikita nyo sa loob, no? Papunta doon sa Roman Amphitheater. Walang gaanong tao nung ako'y nagpunta, kakaunti lamang ang mga tao doon. No? Yan. So yan po ang makikita natin, mga kapatid. Ano? Yan. Mga bato nila ay kakaiba eh, no? Kulay brown, ano? Ang mga bato, light brown. So ito na yung pinaka ano.
pinakabukana ng Roman Amphitheater. Ito yung pinakagitna. So dito ko nakuha itong mga bato na yan. Ito, yan, mga batong yan. Itong tatlong bato, no, na nakuha ko. So, ito yung pangatlo, no, yan. So yan mga kapatid, ano, papasukin natin yan, titignan natin kung ano nasa loob. So ano na lang, nag-drawing na lang sila doon sa wall kasi ano yan ruins yan eh. Nilagyan na lang nila ng design para magandang tignan, ano. So, in-improvise na lang nila at gumawa sila ng kahoy na upuan, parang modern na pinakita na ganito ang idea nung panahon ng Roman occupation dito sa Gaza o sa Gat, no? Ayan, ito yung loob na, no? Dito na ako nakakuha ng bato, no, sa mga lugar na ito. Ayan. Kita ninyo yung mga beam, no? Talagang bakal, no? Yan, ito yung ilalim. Yan, yung beam, no? Bakal na nakakabit to sa kapwa bakal, kaya matibay, no? Yan yung pasukan eh. Kita ninyo, yan oh, ginawa nila ng upuan na kahoy. Ayan oh, para maupuan ng mga bata, no? Yan. Pero yan talagang wala yan, kundi ruins yan eh. So ginawa nila, yun na lang mga nasa ilalim, yung original na Roman Amphitheater. Yan. See? Talagang guho siya. So napasok ko yan eh. Dito ako galing sa loob, hanggang doon sa loob. Yan, pinuntahan ko, tinignan ko ang loob niyan. At makikita nyo, yung loob na yan, napakaganda na talagang kung paano nila kinonstruct yan. No? Yan. So pinapaliwanag kung ano nangyari dito noong unang panahon at yan, yung mga bata, nung dumating sila, talaga namang maiingay, no? Sigawan sila. No? Nung ako'y pumunta rito, wala pang tao, tahimik. Nung dumating ang mga bata, naging masaya eh. Maingay, takbuhan, laruan sila, ganun. Mga Israeli children yan eh. No? So, yan ang aking karanasan dito sa Kiryat Gat. O sa Gat. No? So hindi naman nila ako pinakikilaman, hinahayaan nila ako na maglakad, kumuha ng picture, mag-video, no? Walang pumuna sa akin, walang nag-question sa akin. Wala. Talagang malaya ka na magta-travel dito. Yan ang mga kuha natin dito sa GAT, no? Talagang ako yung pasasalamat sa Diyos na talagang pinayagan ako na makarating dito at maluwalhating naka naka-explore ng land, ano? Yan. Ito na yung pinakalabas na eh. Dito na ako nag-exit eh sa bridge na yan. Tapos kinunan ko na sa side part na. Yan. Ito na yung exit na, papalabas na. No? Yan. Sandali lang ako dito. Kasi wala ka nang makikita na, no? Hindi katulad doon sa Bet Gubrin National Park eh, talagang malawak 'yun. Marami kang makikita doon na ano, mga ruins. Ito na, nasa bus na ako, Central Bus Station, ano? Ito na yung mga number ng bus sa Jerusalem 446, no? Yan ang bus na aking hinintay pabalik sa Jerusalem Central Bus Station, no? So, dito yan hihinto, dito yan sa dito na ako sa downtown Gat na, ano? Dito na. Sa 446 dito na. Sa harapan nitong mamang nakaupo na ito, dito hihinto yung bus. Yan. So yan ang kanilang central station dito sa GAT, no? Yan, ganito ang kulay green ng kanilang bus dito sa sa Israel, no? Uniform yan, no? So ito na mga kapatid na pinakahuli nating larawan. Dito na tayo nagtatapos mga kapatid, no? At tayo ay papasalamat at tayo magpapaalam na, no? So maraming salamat sa Panginoon at tayo ay pinagkalooban na tayo ay makatapos sa ating pagbabahagi muli ng salita ng Diyos. At ito, ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga nakuha ko nung ako'y nag-travel nung May. Itong salt ito ay galing sa Dead Sea, sa Ein Bokek, doon sa malinaw na tubig, no? Kasi yung itaas ay ano yun, mga maputik, no? So sa Ein Bokek, malinaw ang tubig. So ito yung nabili ko. Ay 15 shekels ito, asin na nanggaling sa Dead Sea, sa Ein Bokek, no? So ginagamit ko lang siya for souvenir presentation, no? At ito naman ay seven candlestick na binili ko rin sa Jerusalem na siyang simbolo ng State of Israel sa panahon natin ngayon. Ito naman ay ram's horn na aking souvenir na binili ko rin sa Jerusalem na ito yung ginagamit nila Gideon, no? At sa kanilang mga labanan, no? Sa kanilang makaaway, ito yung ginagamit din
sa mga digmaan nila sa kanilang mga kaaway, no? At minsan pinapag-aralan kong hipan nito ay nung una nahirapan ako at ganun din minsan talaga kailangan tama yung pag-ihip para marinig mo yung pinakasound niya, no? Subukan ko kung mahihipan ko uli ng maayos. Ayan, medyo ano na. Kaya lamang, meron tayong dapat na ano na pattern yung meron yan meron pattern yan. Kaya pag narinig ng mga Israelites yung tunog na iyan, meron silang alam na tunog na para sa digmaan, na ibig sabihin, bangon, tayo ay didigma na. At meron ding tunog para sa Day of Atonement, no? Meron yan tunog, may kanya-kanyang tunog yan. At ganun din kapag may mga pista sila, no? Yan ang alam ng mga Hudyo, ng mga Israelita, yung tunog, no, ng ram's horn. Hindi pare-pareho ang tunog niyan. Kapag tumunog yan, alam nila kung anong ibig sabihin nun. Ano, alam nila no? Kaya yung aking inipang kanina ay para lamang kung marinig natin yung sound ng ram's horn. No? Ayon sa mga paniniwala ng mga Hudyo, ang mga Israelita, kapag daw yan ay tumutunog, ang mga masasamang espiritu ay tumatakas. Excuse me. Kasi daw, ayon sa kanila, ang ram's horn daw ay boses ng Diyos. Ayon sa paniniwala ng mga Hudyo at ng mga Israelita. Kapag yan daw ay inihipan, ay lumalabas ang boses ng Diyos. No? Natatakot ang mga masasamang espiritu at ang mga kaaway ay malulupig sa amagitan ng pagtunog ng trompeta. Di ba? Sinasabi ito sa aklat ng mga tiga Tesalonica na sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. No? Kasi darating ang panahon na makarinig tayo ng tunog ng trompeta. Pero ito ang trompeta ng lumang tipan, yung ram's horn. No? Kapag yan ang kanilang mensahe. Kapag yan tumutunog, ibig sabihin, ang Israel ay pinaghahanda para sa digmaan at ang Israel ay pinaghahanda para mag-sanctify, maglinis at haharap tayo sa Diyos kinabukasan. No? May mga purpose ang ram's horn na yan. Kaya yan ang isa sa mga mahalagang bagay na malalaman natin pag ginapag-aralan natin ng lumang tipan ay ma-appreciates natin ang mga elements na iyan. Ano? Kaya tayo ay nagpasalamat na tayo ay pinagkalooban ng Panginoon na malaman yan. No? Ito naman sa akin na papakita sa inyo. Ito naman ay ito ay simbolo ng Messianic Judaism. Ito yung menorah na katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Ito yung Star of David at ito naman yung fish, no? Yan, tatlo yan. Pag nakita ninyo ang menorah, ang Star of David at saka yung fish, yan ay yung Messianic Jews. Mga Hudyong naniniwala kay Kristo bilang Mesiyas at tagapagligtas. So yan mga kapatid ang ano diyan, ang kwento sa mga nakikita natin yan, ano? Ibig sabihin yan ay kahit na mga Hudyo ay majority ay hindi naniniwala sa Panginoon ay meron pa ring mga natira na mga Hudyong naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon. Bagkat yaang messianic seal na iyan ay natatagpuan yan sa mga nauhukay na mga na mga artifacts na mga sinaunang mga Kristiyano na sumasamba sa Panginoon, no? Nakita nila yung mga sign na yan na yung fish, itkos, at yung Star of David ay sumisimbolo sa bansang Israel. At yung menorah naman ay binanggit din sa Book of Revelation. So yan ay yung mga palatandaan na ang Diyos ay sumasa kanila, no? So mga kapatid, no, hanggang dyan na lamang at mag-isang oras na tayong nagkasalita at ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. Purihin ang Panginoon sa oras na ito at nawa sumayin niyo ang pagpapal at pagmamahal ng Diyos ngayon at magpakailanman. We'll see you again mga kapatid at sa susunod na mga linggo ay pag-aaralan natin ang Gaza, no? Babahagi ko sa inyo kung ano ang meron sa Gaza na siyang wasak na lugar ngayon sa panahon natin ngayon. So mga kapatid, paalam, maraming salamat. God bless you all and we'll see you again. Bye for now. Have a great day everyone.